Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog comment reading session at konting reaction sa mga issues sa Philippine Basketball Association. Welcome dito sa Talking Toshi Sports. Alright, simulan na natin ang pagbabasa ng inyong mga comments. Magmula rito sa aking pinost na tungkol kay L.A. Tenorio bilang head coach ng Magnolia Hotshots. Okay. At eto, merong isang nagsabi rito, si Ponciano Cuartero siguro to. Pero putol eh. Fake news yan. Fake news daw yung pagtatalaga kay L.A. Tenorio bilang head coach. Wala pang experience si Tenorio para maging head coach. Ayan. Yan ang opinion ni Sir Ponciano. Thank you for commenting. Sir Pablito, hello boss. Kahit aging na si JB, maaasahan anytime. Ito yung doon naman sa Gilas versus Black Bear. Okay? Talaga namang kahit medyo may edad na, maaasahan pa rin naman. Ito nyo naman, sunod-sunod doon yung tres, Okay? Sabi naman ni Sir Lope, totoo yan sir, sobrang shooters ang Black Bears. Pero hindi naman nagpadaig. Ang ating Gilas talagang sinabayan nila ang Macau Black Bears. Kung ganyan ang ipakikita ng ating Gilas sa Asia Cup, makakabawi tayo sa Chinese Taipei. Talaga naman, oo. Agree ako doon. Mahigpit na ang depensa ng Gilas nung second half, doon nakahabol at nanalo ang Gilas. Team effort naman talaga, kanya sila nanalo. So, congrats sa inyo guys. Good luck, Gilas. O yan, at nakarating na nga sila dun sa Jeddah. Jeddah ba o sa Jordan? Ang alam ko is hindi ko sigurado kung kasi meron silang may tune up game sila versus sa Jordan. Hindi ko alam kung sa Jordan 'yon o sa Jeddah rin. Jeddah maglalaro ang Jordan versus Gilas, o ang Gilas demanding muna sa Jordan saka sila maglalakbay papuntang Jeddah. But at any rate, meron silang laro versus Jordan, tune up game 'yon. Okay? Bago yung actual na FIBA Asia. Okay? So, good luck sa Gilas, sabi ni Sir Lope. Okay? Kay L.A. Tenorio naman, yung comment ni Sir Lope, congrats Coach L.A. Tenorio, new coach of Magnolia. Siguro time na para magkaisa ang fans of both teams. Barangay Ginebra, Magnolia. Kayanin kaya ni L.A. pagsabayin Gilas Youth at Magnolia? Yun na nga po, hindi naman po siya iaalisin daw na Gilas Youth yung under 16. So, hindi siya aalisin doon. So, palagay ko kakayanin niya, hindi naman siya inalis Okay? So, tingnan natin ang kanyang performance bilang head coach. Bagong career po ito, no? Mula naman kay Repaso, Balita Express. What a game by Gilas. Ayan, thank you very much sa comment. Wilson Morante. Very good yan si Tenorio. Okay? Afternoon sir. Sabi ni Sir Robert Doctolero. Huwag ka na po mag-alinlangan kay LA. Sige na po. Palagay ko naman kinausap na siya ni Coach Tim Cone at buong Ginebra at si Boss Al Francis. Ay kinausap naman siya at maaari ito ang oportunidad niya sa 50th season ng PBA. Kumbaga, susubukan lang niya at suportado ko siya, sir. Sige, subukan natin. Tingnan natin. Salamat, Sir Robert, Sir Roberto Doctolero na ating suki. Sabi naman ni Rodolfo Kalikdan, mas maganda sana kung Topex Robinson o Ryan Gregorio siguro to. Alright, opinion po niya na yan. Salamat po sa pag-comment, sir. Si Rene Borja Dinero, baka kung SMB at Ginebra ang kanyang matapat, baka tulad kay Victolero yan. Yung finals ng SMB at Mags, Bella na lang natalo. Yan. Salamat po sa comment sa Rene Borja Dinero. Sabi naman ni Diniso
Dinisod Nimer. Remindos. Anyway, Dinisod Nimer. Sa tingin ko, kaya ni LA yan. Magsama-sama lang. Yan, dapat united lang daw. Sabi ni Sir Diniso. Okay? At wala sa coach problema ng mugs. Nasa player lang problema. Sabi naman ni Christopher A. Jacob. Yan. Salamat Sir Christopher sa comment. Nagbabalik si Sir Lope. Hello sir, ganda ng analysis nyo sir. Thank you po. Good luck Gilas Pilipinas. Puso! Okay? At ito namang si Sir Joseph. Saan naman daw mapapanood yung laban ng Gilas? Yan po yung mapapanood sa One Sports po, no? At saka sa RPTV. Kung wala doon sa takdang oras na binigay ko doon sa One Sports, nasa RPTV. No, dalawa lang naman 'yan ng dito sa bahay, 'yun ang pinagpipilian ko eh. Kung wala sa One Sports, malamang nasa RPTV. Kung wala sa RPTV, nasa One Sports. Ganun na lang po gawin ninyo mga kababayan, ano? Sir Joseph, salamat po sa pagtatanong, ano? Sabi naman ni Perla Regidor, yun yung updated sa laban ng Gilas. Hindi yung iba luma na video pinalalabas pa. Thank you sir sa updated. Nako, malinaw po at ang update ninyo. Salamat naman po Sir Ma'am Perla Regidor sa yung komento. Really appreciate your comments mga kababayan, mga ka-PBA. Alright? So, yan lang muna siguro yung sa mga comments natin. Hanggang dyan lang naman yung comments na natanggap natin. Dumako tayo rito, mabilisan lang dito sa ano ba na nangyayari mga kababayan. Naglalagasan na yung mga particular na players ng Ginebra. Well, nauna na yung Northport dahil si Arvin Tolentino nag-abroad na rin. Tapos may napapabalita na itong si Lucero at saka si Will Navarro ng Magnolia mag-abroad na rin, maglalaro na rin internationally. Okay? At itong lately, okay, Barangay Ginebra, itong si Jamie Malonzo ay maglalaro sa Japan B-League. Kundi Japan B-League, ang KBL, Korean Basketball League. Okay? Yan. So, sabi naman ni Coach Tim Cone, medyo disappointed, malungkot, pero hindi namin ugali sa Ginebra ang pumigil ng player para umalis. No? Ganoon naman talaga. Kahit sa trabahong ordinaryo, ang employer mo na inaalisan mo kung saan ka aalis na kumpanya, hindi ka pwedeng pigilin nun. Kung gusto mong umalis at mag-resign, hindi ka pwedeng pigilin at ikulong, no? Ganun naman talaga, no? Pero ang nakakabahala kasi rito, lalo na dito sa Ginebra, tingnan nyo ang mga nawala na players. Key players to, no? Christian Standhardinger, trinade nila. Okay? Eventually, nawala na sa liga. Okay? Tapos, Stanley Pringle, trinade nila. Napunta ngayon sa Rain or Shine. Okay? LA Tenorio, naging coach. Okay? Tapos, Jamie Malonzo. Nasaan na? Sino na matitira? Well, sabi naman ni Coach Tim Cone, pagkakataon ngayon nung mga bagong pasok, mga rookies or sophomores, no, yung mga hindi masyadong ginagamit na mag-stand out at mag-step up. Yan. So, pagkakataon nila ngayon dahil wala na masyado yung mga, no? At more minutes na maibibigay dito kay Troy Rosario, no? At dun nga sa mga, sa mga bago, no? Mga first and second year. At so, dun din sa mga madadraft nila sa draft, sa September. So, ewan natin.
Hindi natin alam kung ano magiging epekto nito sa Barangay Ginebra. Now, ano naman kaya magiging epekto nito sa buong liga sa PBA? Okay? Dahil sa mga nangyayaring ganito, sinasabi nila ang PBA ay ang farm league ng KBL, ng Japan B-League o anumang Asian International Basketball League, na itong mga teams nitong mga Asian Basketball Leagues, no? Nanonood, nag-i-scout, no? Tinitingnan kung sinong pwedeng player na magaling sa PBA at aalokin ng malaking sweldo. Okay? Yan. So, nako. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ito, kukunin ko yung inyong mga opinion. Okay? Ilagay nyo lang dito sa ibaba ng comment section, ng video sa comment section, yung mga saloobin ninyo. Okay? Ilagay nyo dyan. Okay? With the recent happenings or mga issues na bumabalot sa PBA, lalo na itong mga nag-aalisan, nag-a-abroad na mga players. Ano na yan Ginebra na yan SMC na yan. May umaalis pa. Kadalasan ng mga umaalis sa PBA, mga medyo lower ranked teams. Yung medyo walang development na teams. Yung mga madalas matalo. Yan. Ito, Ginebra na to Okay? Hindi tayo magtataka kung merong aalis galing sa San Miguel. Okay? Or sa high rank team sa TNT meron na no? Meron na ba sa TNT? Wala akong matandaan pero wag tayong magtaka kung merong aalis na player din sa San Miguel kung may aalis sa San Miguel ay may problema ang liga siguro. Okay? Ano yung mga problema na yan? Sa tingin nyo mga kababayan, bakit umaalis ang mga manlalaro sa PBA? Despite of may playing time sila, malaki na rin ang sweldo nila, kung tutuusin mo, makakabuhay ka na. Bakit sila umaalis sa PBA? Okay? Anong issue nila sa tingin nyo? Okay? Ba't ba kailangan mag-abroad, umalis ng PBA at umalis ng bansa at doon maglaro? Okay? Marami-rami na yan. Okay? So, lumalabas parang farm league ang PBA. Okay? Lahat ng saloobin ninyo mga kababayan. Okay? At anong dapat sa tingin nyo kung nasa ang liga ng ang PBA ay dapat nang mabahala, anong dapat nilang gawin para hindi umalis itong mga player na to? Okay? Para hindi lumayas sa liga. Okay? Manatili dito na lang. Okay? So, tatalakayin natin yan na kung loloobin ng Panginoon Diyos at may pagkakataon pa tayo ay tatalakayin natin yan. Okay? Mga kababayan? Sige. Lagay nyo lang dyan sa comment section sa baba at ating pag-uusapan yan. Okay? Alright. Samantala, hanggang dito na lamang po muna mga kababayan. Ayan. Salamat sa mga comments po ninyo Na-appreciate po namin ang inyong pagko-comment kay ano man yan. Okay? Salamat Salamat po mga ka-supporters, mga ka-talkers, mga ka-toshis. So, hanggang dito na lamang po mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. At salamat pong muli. Sa mga bagong pasok bago ko makalimutan, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.